Sa iba pang mga balita, operasyon ng Independent Infrastructure Commission o ICI bubuwagin na. Ang detalye mula kay Kapartner Margot Gonzales. Opisyal nang inanunsyo ni ICI Chairperson Andres Reyes na matatapos na ang trabaho ng komisyon sa katapusan ng Marso. Dahil dito, ibinigay na ni Reyes sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento at ebidensyang nakuha mula sa investigasyon sa flood control. May kabuang 200 megaboxes at mga hard drive ang dinala sa Ombudsman. Maliban dito, magbibigay din ng ICI ng kopya ng mga dokumento sa Department of Justice at TPWH. Sa ngayon, may siya na referrals ng ICI sa Ombudsman at 65 katao ang inirekomendang kasuhan dahil sa anomalya. Si Reyes na lang ang natitirang miyembro ng komisyon matapos mag-resign sina Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo noong Disyembre. Setyembre 2025 nang buuin ang ICI para silipin ang mga balita tungkol sa mga peking proyekto, ghost projects at mga flood control na madaling masira. Samantala ayon naman kay Ombudsman Boying Remulla, gagamit sila ng AI o Artificial Intelligence para mas mabilis na masuri ang laman ng mga dokumento. Sa sobrang dami ng papel na kailangang tingnan, malaking tulong raw ang teknolohiya para sa case build-up. When you have a stream of information, let's say that whole wall is information, they'll be able to guide you through, depending on what you ask for, through the facts that you may need to be able to build the case. They will also be able to point out who signed what documents. They will point out who signed the checks. Marami yung masasabi ang AI that can guide us, call witnesses in the investigation. Kaya mahalaga ang AI. Bukod sa pagpapakulong sa mga sangkot, sinabi naman ni Remulla na dapat ding maibalik ang ninakaw na pera sa gobyerno. It is still an important part of our work to make sure that the money is returned to the coffers of the Republic, or at least returned to us and used as a trust fund so this thing will never happen again. Matatandaan na 4 na dating opisyal ng DPWH at kontratista na nagbalik ng pera noong nakaraang taon. Ang mga ito ay sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opulencia at Sally Santos. Nagsilbi naman sila mga state witness matapos sila magsauli ng pera sa Department of Justice. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahail Mark Gonzales, SMNI News.